Magandang araw mga kaibigan. Isa sa mga kongresista na pumirma sa impeachment ni VP Sara ay si Congressman Duke Frasco, 5th District ng Cebu. Siya po ang husband ni Tourism Secretary Frasco, yung spokesperson ni VP Sara noon. Okay? So, kamakailan sa isang speech, nagpaliwanag si Congressman Duke Frasco bakit siya pumirma sa impeachment. At ito si Teo Moreno, mayroon siyang post. Inisa-isa niya, pinaliwanag niya na sabi niya, more of a personal vendetta. Ano ba sabi niya dito? Personal, Frasco's vote is a clear case of political retaliation. So, more of a personal, tingin ko napaka-immature nga rason. Okay, so, basahin ko itong post ni Teo Moreno. In a recent speech to his constituents, Representative Duke Frasco explained why he voted yes on the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. However, his justifications appear to be personal grievances rather than legal grounds. Personal. So ano yung personal? Mga retaliation niya. Nakakatawa. Here are the reasons he cited. So, at least 3 reasons ito. Number 1, fear, yung takot. Fear of zero budget. Frasco admitted that he has numerous projects in his district, including financial assistance programs, infrastructure developments, and scholarship. He feared that if he did not align with the House majority, he would be denied funding for these projects. Hadlok siya basin daw mazero iyang budget, unsaon na lang daw ang mga projects. Sounds practical, but still not a valid reason for an impeachment case. Parehas sila ni Congressman Lordan Suwan ng 1st District of Cagayan de Oro City. Yan din. Pag hindi pumirma si Congressman Suwan, makonsider na daw siyang opposition, mahirapan na siyang makakuha ng budget. Okay. So, yan ang unang rason ni Congressman Frasco. Ikadua, dito na. Ito yung nakakatawa, nakakainis, nakakadismaya, immature na rason ng isang kongresista. Lack of support for his wife amid controversy. Yung tourism controversy, yung Love the Philippines video, ito na yun. When his wife, Cristina Frasco, was heavily criticized over the Love the Philippines tourism campaign video, Frasco claimed that many of the critics were VP Sara supporters. Remember that it was Sas Rugando Sasot who publicized the controversy. Now, he allegedly asked VP Sara to intervene and tell her supporters to stop. But she refused. VP Sara refused to stop Sas Rugando Sasot and other people from criticizing the nakaw na video. For me, I understand the refusal of VP Sara because it's freedom of speech. Frasco, however, took this personally and used it as a justification for voting in favor of impeachment. Grabe. Anong kasalanan ni VP Sara doon sa Love the Philippines video? Bakit niya pipigilan sina Sas Rugando Sasot? Tama, yung ginawa ni VP Sara. Hindi siya nakialam. Number 3, ito na yung nakakatawa. Ito na yung immature. Not being invited to VP Sara's events in his district.
VP Sara visited Frasco's district twice, but did not invite him to her official events. He perceived this as a personal slight and included it as a reason for supporting her impeachment. However, it's important to note that these visits were official functions of the office of the Vice President, not a political gathering requiring congressional participation. Frasco's vote is a clear case of political retaliation. Ano ba naman yan? Hindi ka lang naimbita pagbisita ng Vice President sa distrito mo, yun na yung rason na pumirma ka sa impeachment? Anong klaseng, ay nako, nakakadismaya ang mga rason ng ating mga kongresista. Magbasa tayo sa mga comments. Ito. Baby Sanchez. Watch out for next election. Zero vote. Doc Frasco in his district. Grace Hugao. You don't understand your duty as a congressman. That is an example of stupidity in its highest form. Ivone Rulian. No need for explanation. Milyones is the key. Bahala pa dayon og kapobre akong constituents basta akong bulsa win or lusog. Hart Gutierrez. You're not a man, Duke. You need an adult supervision. Grow up, kid, and be a man. Sabi ko nga, immature yung mga ganong rason. Nang dahil lang sa hindi ka na-invite, pipirma ka na ng impeachment. Nang dahil lang hindi tinulungan ni VP Sara ang iyong wife nung kasagsagan ng controversy sa Love the Philippines video, hindi ka pumirma ka na sa impeachment. Anong klaseng, ay nako, And then, yung karamihang rason, hindi na matuloy ang mga projects ng mga congressman. Ano bang trabaho ng congressman? Hindi ba gagawa ng mga batas? Yun ang main job ng mga congressman. Hindi yung magdala ng mga projects. Trabaho ng executive branch yan, yung mga mayor, governor, presidente, yan, maggawa ng mga projects. Kaya nga tinawag kayong mga lawmakers, gagawa ng batas. Yun ang main job nyo. Kahanga-hanga yung mga post ni Congressman Gomez ngayon. Di baling wala tayong pondo basta ang inyong congressman may prinsipyo. Yon ang totoo. Anyway, mga kaibigan, salamat yung palagi nyong panonood. Yung income natin sa channel na ito ay tinutulong sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Tumutulong tayo, namimigay ng libreng yero at pako para itong tribo makapatayo ng sariling bahay or ma-repair ang sira-sirang bahay. Nagmimigay tayo ng lakatan seedlings with abono, with technology para pagbunga nitong mga tanim nilang saging may sarili silang income. Panoorin nyo ang video na ito. Nandito na po ako sa taniman ni Manoy Iking na saging lakatan at ito po aking nakikita siya na nag-aabono at aking bisitahin ito ng kanyang mga tinanim. At tanungin si Manoy ng kanyang pag-aabono. Mayong buntag, Manoy. Mayong buntag. Oo. Gabuno ka, Manoy? Gabuno ko. Oo. Unsa man ang abono, Manoy? Well grow. Well grow. Oo. Sa isa ka bangag, pila man ka Manoy? Isa. So pila man na siya kabangag, Manoy? Duha. Oo. Kuan yun. Ay para manambok. Manambok po. Oo. So mo na ni siya ang imong tinanom, Manoy. Panoy para kuan. Yang kad igubok doon.
Pabit-bitin na kimanoy sa kuan. Belgro. So pila ni tanan manoy ka punuan imong saging manoy? Ini 100. 100 ka pen. Oh. Oh. Kuan gyud kanang daghan-daghan gyud. Dagan-dagan gyud manoy. Og sa isa ka bulan manoy, kapila ka manoy magabuno? Sa isa ka buwan. Oo, kapila ka kaduha. Kay So, kada 2 ka semana abono. sa 2 ka semana magabuno ka. Sige. So tambok na gid manoy imong tinanom. Tambok na gid kay tungod sa Oo, abono. hanawa oh. So tambok gid siya. Tanaw manoy oh, nindot na ang imong saging mga tambok na gyud. Ayo madisambay. Okay. Pag-abono ng saging lakatan. 2 bangag po. Salamat na yun. Oo. So luwag-luwag yun man imong tinanom nga saging lakatan. Kapin 100. Kapin 100. Pilay kapinsad manoy? Murag ko ani. 140 ni ba pero na amay ako namatay ani. 140 tanan. Oh. Oo. So manoy karon nga pagpadayon manoy sa pagsuporta sa abono o uban pa nga para sa saging. Unsa imong maistorya manoy sa padayon sa pagpananom? Pag-abono. Ay, nagpasalamat gid ko sa suporta og abono aron mapadayon ning katambok sa among saging. Ginoo, Oo. Unsa imong salamat pod sa nagatan-aw sa wetsob aron mapadayon ni pag-suporta sa abono ning among kasagingan aron magguwapo pagid ang tubo sa among saging. Oo, manoy. Mga tambok naman. Oo, nindot naman ang tubo. So, sige manoy, salamat manoy. Sige, salamat po. Oo, sige, salamat. Oo.